headquarters ng Iglesia ni Cristo ay papasukin di umano ng mga tuta ni Bongbong Marcos. Yan po ang nakuhang impormasyon ni Madarahog o mas kilala sa kanyang Facebook page na si Jose Bosidoque. Siya po yung nag-expose ng mga palpak na mga proyekto ni Sandro Marcos sa Ilocos. Dahil sa kanyang source ay posible umunong papasukin ang headquarters ng Iglesia ni Cristo. So ang nabanggit niya pa, abay dahil daw ang kanilang paratang, doon daw po nagtatago si Senator Bato de la Rosa. At syempre kasabay niya, nagpalabas din ng pahayag si Senator Marcolita kahapon, nagpaalam na ito sa kanyang programa na sasaganang mamamayan dahil may nakuha rin siyang impormasyon na siya po ay aarestuhin. Pero bago natin puntahan ang naging pahayag ni Senator Marcolita, pakinggan muna natin itong naging pahayag po ni Madrahog. Kita kahapon, no? There are stories na magtatangka ang administrasyon ni Marcos na pasukin ang central office ng Iglesia ni Cristo dyan sa Commonwealth. At ang senaryo na gagamitin nila, allegedly, nandyan si Bato de la Rosa nagtatago. So yung style na ito, naalala ko ito, kung paano pinasok ni Torre, pinasok nila ng mga kapulisan ang headquarters din po ng Kingdom of Jesus Christ. Dahil allegedly, nagtatago po si Pastor Apollo Kibuloy sa ilalim ng lupa. So may headquarters, may sikretong taguan daw si Pastor Apollo Kibuloy sa lupa. Gumamit sila ng mga detector, gumamit pa sila ng mga device para magbutas sa ilalim ng lupa. So parang ganito rin ang senaryo na posibleng mangyari kung gagawin nila yung central office ng Iglesia ni Cristo sa Commonwealth. Abay, mga markado sila sa ganitong klaseng strategiya. And that magkakaroon ng mga testigo na magsasabi na nakita nila, etc., etc. Alam niyo naman, sa gobyerno, there is always that presumption of regularity. Pag kumilos ang gobyerno, you will not ask questions now. You will ask the questions later. Di ba? Kasi there is always a presumption na yung ginagawa nila ay illegal. Di ba? Ang purpose ng paggawa ng ganyan is that, alam nyo, init na rin tong mga congressman. Itong mga congressman na ang kanilang boto ay nakadepende sa Iglesia ni Cristo, na ito sila ngayon ay bumoto sa impeachment at very vocal sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Natatakot ang mga ito na hindi suportahan ng Iglesia ni Cristo. And the only assurance that this administration can make, itong Marcos administration, is to destroy Iglesia ni Cristo. Yun lang yun eh. Alam nyo, pagkwentuhan na ng ganito, palaliman ng pag-iisip, hindi nyo may iwan si Madarahog. Because I've been talking to a lot of people and isa lang ang lumalabas. Di ba? Ang hadlang na lang sa administrasyon na ito na isang malaking organisasyon ay ang Iglesia ni Cristo. Nasira na nila yung GIL, nasira na nila yung QOJC. Mula na magsimula, ang El Shaddai ay sa kanila. Ang Roman Catholic Church, through the Liberal Party, nasa kanila na rin. And ang pinaka malaking hadlang na lang is the Iglesia ni Cristo. And Tumpak po mga kababayan po natin ang sinasabi ni Madarahog. Ang hindi nila makuha at hindi nila mapapasunod, hindi nila magiging tuta, ayaw kumampi sa mga korap magnanakaw, ay walang iba kundi itong Iglesia ni Cristo na lang, mga kababayan. So malaking posibilidad na gagawin nila yun. Unang-una, hindi nila nakuha yung Senator Marcolita dahil pilit nila na tinatakot sa pamamagitan nitong kaso nga na hindi niya naman ninakaw yung pera. Tandaan natin hindi ninakaw ni Senator Marcolita yung pera, kundi ito ay ibinigay sa kanya as donation, voluntarily, walang hinihinging kapalit na mga kaibigan niya, dahil kaibigan niya gusto siyang manalo bilang senador. Hindi pera ng gobyerno, hindi niya ninakaw pera ng mga private individual. Yan ang ginamit na kaso laban sa kanya. Dahil hindi nga siya bumaliktad, hindi siya pumabor
sa kampo ng mga tuta at aso ni Bongbong Marcos. O ito ngayon, sinasabi niya na anytime ay posibleng lumabas ang warrant of arrest laban sa kanya. And kung totoo po ito, yung sinasabi ni Madarahog, malaki ang posibilidad, no, na hindi papayag yung Iglesia ni Cristo. Ilang beses na po sila lumabas, 2 beses na, no? 2 beses sila gumawa ng isang malawakang protesta. So nakita natin persa ng mga iglesia. So of course, sinuportahan ng mga Muslim, sinuportahan natin kagaya nating Katoliko, at iba pang mga paniniwalang kaiba sa kanila, sinuportahan sila. Kaya mas dumami. May ibang mga Katoliko rin na pari na sumuporta. Sa palagay ko, mga kababayan po natin, tama yung kanyang sinasabi na gusto nilang send ng message para takutin ang Iglesia ni Cristo at maging sunod-sunuran sa kanila. And nakita natin ngayon ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Halos lahat na kumukontra sa kanila ay tinatakot nila. Itong kampo na lang ni Vice President Sara ang hindi pa rin na napapasunod. Kasi ang Pinklawan, Dilawan, Komunista, halos napapasunod na nila. Kung may mga rally man, may mga kung ano-anong panawagan ng panagutin si Marcos Jr., no? Singilin si Marcos Jr., parang propaganda na lang ito. Kasi 30 minutes, alis na naman sila. And kung magkakaroon naman ng rally, itong Trillion March na pinamumunuan ng mga dilaw, hindi naman sila magsisigaw ng Marcos resign o hindi naman nila binubulgar kung anong pinakamatinding korupsyon na dapat managot si Bongbong Marcos. Mas nakapokus sila sa impeachment ni Vice President Sara. So, which is yan po yung nangyayari ngayon. And tingnan natin, mga kababayan po natin, kung ito ay gagawin po nila. Kasi palagay ko lang, no, magagawa nila ito kung doon magstay siguro si Senator Marcolita. Magagamit nila sa rason. O dyan si Marcolita, kaya papasokin namin yung central office nyo. O yun, nandiyan si Bato, kaya papasokin namin ang central office nyo. Pero tingnan natin, mga kababayan, no, kasi ang Iglesia ni Cristo nakikita ko parang nagpaparamdam na sila eh. May mga messages na sila, may mga verse sa Bible na nilalabas nila parang pahayag ng pagkakaisa. So may mga nabasa pa ba tayo? May mga nabasa pa tayo na hudyat na lang yung kanilang inaantay. Okay, sige, abangan natin yan, mga kabayan.